Hi there, ako si Kabos na Vlogger. Kumusta na kayo? At sa video na to magbibigay tayo ng 5 tanong para sa mga interview ng cleaner o housekeeping. Meron akong hinanda dito na 5 tanong. Kunwari, tanongin kayo ng employer para sa interview. At bibigyan ko kayo ng tips at idea kung paano sagutin ang 5 tanong na to. Hindi lang 5 tanong ang ginagawa natin mga Kabs, kundi 6 na tanong at may bonus pa kayo na isa. Para sa ating mga kababayan, mga Kabs, sa mga mag-a-apply, mga baguhan at mga mag-a-apply ng housekeeping, di na sila mahirapan. May mga idea na silang nakukuha. Kahit sa dito Saudi Arabia or kahit saan kayo mag-apply, may idea na kayo. So, yun nga, may hinanda tayong 5 tanong dito. Tatanungin natin kunwari sa inyo at tutulungan ko rin kayong sagutin. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating video para ma-notify ka sa mga video na sunod nating gagawin. Maraming salamat. Itong tanong na ito mga Kabs, medyo maraming hindi pumasa dito. Kasi ako dati mga Kabs, bumagsak din ako sa unang tanong na to. Bumagsak din ako sa, hindi naman sa abroad mga Kabs. Bumagsak ako sa unang tanong na to, dyan sa local pa, sa Maynila pa. Ang unang tanong natin mga Kabs ay, tell me about yourself. So yun ang unang tanong halimbawa ng employer sa inyo mga Kabs. Ganito ang sasagot mo sa employer mga Kabs. Sabihin mo sa employer ang pangalan mo, ilang taong ka na, saan ka nag-aral ng high school, saan ka nag-aral ng college. Yun ang sabihin mo sa employer. Huwag mong, dahil tell me about yourself, huwag mong ikwento yung buong buhay mo. Huwag mong ikwento yung sarili mo. Mamaya may kwento mo pa yung kung anong mga kabiguan mo. Huwag mong ikwento yon. Ang ikwento mo dito yung about sa job experience mo. Yung mga summary ng experience mo, mga previous work mo dati, yun ang ikwento mo. Halimbawa, nagtrabaho ka sa Facebook company. Doon sa Facebook company, anong ginagawa mo doon? Doon sa Facebook company, anong mga kadalasang ginagawa mo? Nagpupunas ka ba ng lamisa? Nagbabasura ka ba? Taga-timpla ka ba ng kape ng boss mo? Taga-igib ka ba ng tubig? Ilang drum-drum ang iniigib mo? Or hinutusan ka ba sa bangko? At pinasend ka ba ng mga dokumento papunta sa kabilang opisina? Yun ang ikwento mo sa employer. Na ganito ang mga ginagawa ko doon, sir. Naglilinis ako pag ganitong oras. Nagpupunas ako ng mga bintana. Para alam niya kung saan ka galing na kumpanya, anong posisyon mo doon, at anong ginagawa mo sa mga ganong araw, sa mga ganong oras. Para alam niya na yun talaga ang buong experience mo na ikwento mo sa kanya. Highlights ng iyong work experience, yung previous experience mo. Yun ang isagot mo sa employer pag tanongin ka ng tell me about yourself. Okay mga Kabs, nandito na tayo sa pangalawang tanong natin. Ang pangalawang tanong natin ay ganito. Why do you choose housekeeping job? Yun ang tanong ng employer sa'yo. Bakit mo pinipili ang housekeeping job? Bakit yun ang napili mo? Sabihin mo, itong napili kong trabaho, sir, sapagkat mahilig akong maglinis at mag-organize ng mga gamit sa bahay. Yun ang pinakasagot dyan. Ito ang napili kong trabaho dahil mahilig akong maglinis at mag-arrange ng mga bagay-bagay at mga gamit sa bahay namin. Kaya itong nakahiligan ko. Ito yung napili kong trabaho. Yun ang sasagot mo sa employer. Nandito na tayo sa pangatlong tanong mga Kabs. Ganito ang tanong ng employer sa inyo mga Kabs. What is the responsibility of a housekeeper? So yan ang tanong ng employer sa inyo halimbawa. Ano daw ang mga responsibilidad ng housekeeper o housekeeping? Ano mga responsibilidad? So kung may experience ka na, ano ba mga responsibilidad ng housekeeping? Anong responsibilidad ng mga bilang housekeeper? So ang responsibilidad ng mga housekeeper o housekeeping ay paglilinis, pagwawalis, pagmamap sa flooring, pagpapalit ng mga linens at dirty linens kung nasa hotel ka. Yun ang responsibilidad ng housekeeping. At pagre-report sa mga damage na mga bagay-bagay sa establishmento. Halimbawa, sirang tiles, mga sirang pader, mga sirang ceiling. Yun ang mga responsibilidad ng housekeeper. Sabihin mo rin sa employer na ganito. The responsibility of housekeeper is dusting, mopping, cleaning floors, reporting damaged facilities. So, yun ang mga responsibilidad ng housekeeper o housekeeping. In English na natin mga Kabs. Window cleaning. Di ba? So, yun ang responsibilidad ng mga housekeeping. At saka, ito pa mga Kabs.
Duty on time. Responsibilidad pa rin ng housekeeping o housekeeper yan ang hindi ka malate. Nasa tamang oras ka pumapasok. So yun ang pangatlong tanong natin mga kabs na halimbawa itatanong sa iyo ng employer. Dito na tayo sa pang-apat na tanong mga kabs. Dito sa pang-apat na tanong mga kabs, ganito. Are you familiar with the housekeeping chemical or housekeeping machine? O yun ang tanong halimbawa ng employer mga kabs. Familiar ka ba daw sa mga chemical at sa mga housekeeping machine na ginagamit? Ang sagot mo dito mga kabs ay yes. So, explain mo sa kanya kung anong mga alam mong chemical. Explain mo sa kanya kung anong alam mong mga machine na ginagamit ng housekeeping. Sabihin mo, the chemical that we use our company before is like this. Glass cleaner, toilet bowl cleaner, troubleshooter. Yun ang mga chemical na ginagamit halimbawa ng mga housekeeping. Sa mga machine naman mga kabs, sabihin mong ganito. Mopping machine, scrubbing machine, sweeper machine, polisher machine. Yung polisher machine mga kabs, yun ang common na ginagamit ng mga housekeeping. Kahit sa ang establishmento, ginagamit yan pag polisher, pag scrubbing, yun ang ginagamit na polisher machine. Yun ang pang-apat nating tanong mga kabs. Dito na tayo sa pang-limang tanong mga kabs. Dito mga kabs, kailangan ibenta mo yung sarili mo, itaas mo yung bangkong upuan mo, itaas mo yung sarili mo para ma-hire ka talaga ng employer. Kasi kung hindi mo gagawin ito mga kabs, tagilid tayo sa interview, tagilid tayo sa posisyon na gusto natin. Tagilid tayong ma-hire, tagilid tayong makuha sa interview. Kailangan gagawin mo ito mga kabs kung ito ang magiging tanong para sa'yo. Ang tanong ay ganito, why should we hire you? O yun ang tanong halimbawa ng employer. Why should we hire you? Bakit ka daw niya kukunin? Bakit kailangan ka daw niyang i-hire sa kumpanya niya? Bakit ikaw ang kukunin niya? So dito mga kabs, sabihin mo, you should hire me because masipag ako, mapagkatiwalaan, maagang pumapasok sa trabaho, hindi nalilate. Dahil ang sabihin mo sa employer mga kabs para ma-impress siya, kukunin ka niya, i-hire ka niya. Yun, ibenta mo yung sarili mo. Masipag ka, mapagkatiwalaan, hindi nalilate sa trabaho. Yan ang isabihin mo sa employer mga kabs. At higit sa lahat, team worker. Pwede ako kahit saan. Sinong kasama ko? Yun ang pang-limang tanong natin mga kabs, no? Tapos na tayo doon sa listahan ng 5 tanong. Ito mga kabs, may bonus pa akong ibibigay sa inyo na tanong na isa. So, ang bonus na to ay pang-6 pero hindi ko na sinama sa listahan. Pang-6 na tanong to. Pero, importante din to mga kabs kasi ma-encounter nyo to dito sa bansang Saudi Arabia or ma-encounter nyo to kahit saan kayo mapunta. May mga kasamahan kayo na o di gaanong makaintindi ng English, hindi gaanong makapagsalita ng English. Kailangan masagot mo rin to kasi importante rin to mga kabs. Kung anong gagawin mo, halimbawa yung kasamahan mo, bago lang tapos hindi makaintindi ng English. Yung ibang nationality mga kabs, hindi naman lahat talaga. Hindi ko minamalit sila mga kabs ha. Hindi lahat gaya sa ating mga Pilipino na makaintindi ng English. Hindi gaya lahat sa ating mga Pilipino na makaintindi at marunong talaga magsalita ng English kahit kaunti lang. Kahit papano tayong mga Pilipino makaintindi at marunong magsalita ng English mga kabs. What do you do or what language do you use if your colleagues cannot speak and understand English? So ano daw ang gagawin mo kapag ang iyong kasamahan sa trabaho hindi makaintindi ng English at hindi makapagsalita ng English? Usually mga kabs, na-encounter ko na itong mga ganitong pangyayari mga kabs kasi may bago kaming kasamahan. Bagong pasok sa job site namin tapos naging partner ko sa isang trabaho. Nung sinabi ko na ganitong gagawin niya, hindi siya tumingin lang sa akin mga kabs at hindi siya nagsalita. Yun pala, sabi ng kasamahan niya, lumapit sa akin, brother, this my friend, sorry he cannot understand English and how to speak English because he's new here in Saudi Arabia. He is new in our job now. Okay. Sabi ko, okay. So, ang ginawa ko mga kabs, nag-sign language ako. Sabi ng employer na, anong gagawin mo kung ang iyong kasamahan ay hindi makaintindi at makapagsalita ng English? Sabihin mo mga kabs, sir, if my colleagues not understand and speak English, if I use sign language. Gagamit ka ngayon mga kabs ng sign language mga kabs. Kasi wala talaga kahit anong sabihin mo, hindi siya makaintindi. Kahit anong sabihin mo, hindi niya maintindihan yung sinasabi mo. Kasi ang gagamitin mo dito mga kabs ay sign language mga kabs. So,
Magsalita ka ngayon pero lalagyan mo ng aksyon. Para kang ano ngayon mga kabs, pipi. So gagamit ka talaga mga kabs ng sign language para magkaintindihan kayo ng iyong kasamahan sa trabaho. So magsalita ka ngayon tapos lalagyan mo siya ng sign language mga kabs. Para maintindihan niya kung anong ipapagawa mo sa kanya or yan na mahirap mga kabs, nagbubuhat kayo tapos di siya makaintindi ng English. Yung pala, nabitawan niya na ikaw huli ka, nagbitaw sa binubuhat nyo. Wala. Delikado mga kabs. So, yun ang sasagot nyo mga kabs, yung mga idea na binibigay ko. O para sa mga baguhan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Apply lang apply. Kung di matanggap, lipat naman sa kabila. Huwag ka agad sumusuko. Kasi pag sumuko ka, ikaw rin talo. Sa mga followers ko, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. At sa mga nag-like sa aking mga video, thank you very much. Sa mga nag-subscribe. Hanggang sunod ng mga video, ako si Kapos na Vlogger. Thank you very much for watching.